Pera ko, bahay ko, pamilya ko, ninakaw nilang lahat. Sa mismong kama na binili ng aking dugo't pawis, walang hiyang nagpapakasaya ang asawa ko at ang kanyang kabit. Wala siyang kwenta, basahan lang. Ang malutong na pang-aalipusta ng sarili kong biyenan. Akala nila, mananatili akong pipi at bulag. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Babangon ako at babawiin ang lahat. Handa na ba silang tikman ang ganti ng inang nawalan? Siguraduhin mo lang na hindi siya makakahalata, Rico. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa pekeng prenup na ito, sa atin na ang lupang iyon. Pagkatapos, itapon mo na ang babaeng iyan na parang basahang marumi at wala ng silbi. Ang boses ni Doña Elena ay matalas pa sa labaha, tumatagos sa manipis na pader ng kanilang silid. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting kumakalat sa hangin, pumapatay sa katahimikan ng gabi. Sa kabilang bahagi ng pinto, nakatayo si Amina. Ang kanyang mga kamay ay kasalukuyang maingat na nagtitiklop ng puting polo ni Rico. Ang paboritong polo ng kanyang asawa na tinanggalan pa niya ng mantsa kaninang hapon nang may buong tiyaga. Amoy na amoy pa niya ang pamilyar na pabango ni Rico sa tela. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngunit ngayon ay tila amoy na ng nabubulok na pagtataksil. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang mainit na plansa na hawak niya ay nanatiling nakadiin sa ibabaw ng tela. Naglalabas ng manipis na usok na tila sumasabay sa unti-unting pagkasunog ng kanyang puso. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib, masakit at nakakabingi. "Huwag kang mag-alala, ma," sagot ng isang pamilyar na tinig. Ang tinig ni Rico, ang lalaking pinangakuan siyang sasamahan sa hirap at ginhawa. Konting tiis na lang. Alam mo naman si Amina, masyadong mapagtiwala. Isang mabulaklak na salita ko lang, ibibigay na niyan ang kahit na ano. Hindi niya alam na ang mansyong ito ay magiging atin na lang dalawa ni Clara. Isang mahinang hagik-gik ang sumunod mula sa kanyang biyenan. Isang tunog na puno ng paghamak at kasakiman. Ang tawa na yon ay parang mga kuko na kumakayod sa kaluluwa ni Amina. Dahan-dahang binitiwan ni Amina ang hawak na polo. Ang telang kani-kanina lang ay maingat niyang pinapaganda ay lukot-lukot na ngayon. Tila sumasalamin sa kanyang pagkatao na biglang nadurog sa isang iglap. Pakiramdam niya ay biglang naging yelo ang kanyang mga paa, nanlalamig, at tila hindi na kayang buhatin ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tuyot, at ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Lumingon siya sa salamin at nakita ang sariling refleksyon. Ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig at pag-asa ay tila naging mga bintana na lamang ng isang abandonadong gusali. Madilim, walang buhay, at puno ng pait. Wala siyang inilabas na boses, walang hikbi, dahil ang pinakamatinding sakit ay hindi na kayang idaan sa yak. Ito ay ang katahimikang dahan-dahang lumulunod sa iyo sa gitna ng sarili mong tahanan. Inisip niya ang 7 taon. 7 taon ng pagtitiis sa mga parinig ni Elena. 7 taon ng pagtatrabaho ng higit sa 8 oras para lang mapunan ang mga luho ng pamilyang ito. 7 taon ng pagiging isang mabuting asawa, isang masunuring minantu, at isang mapagmahal na ina kay Tala. Ang lahat ba ng yon ay isang mahabang dula lamang para sa kanila? Ang pag-ibig ba na ipinadama niya ay ginamit lamang nilang sandata para unti-unti siyang ubusin? Napatingin siya sa pintuan ng kwarto ng kanyang anak na si Tala na bahagyang nakabukas. Doon, sa gitna ng kadiliman ng gabi at sa gitna ng mga traidor na nasa kabilang silid, naramdaman ni Amina ang isang kakaibang klase ng lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Isang lamig na hindi nanggagaling sa hangin, kundi sa katotohanang ang taong natutulog sa kanyang tabi gabi-gabi ay siya palang kukuha ng kinabukasan ng kanyang anak.
Sa katahimikan ng silid, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina kapag ang tanging mundong binuo niya para sa kanyang anak ay sisirain lamang ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay? Naramdaman ni Amina ang paglubog ng kutsyon sa kabilang bahagi ng kama. Ang bawat paggalaw ni Rico ay tila isang malaking alon na niyanig ang kanyang buong mundo. Ngunit nanatili siyang nakatalikod. Pilit na pinatitigas ang kanyang katawan gaya ng isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa dilim, nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na long. Pumasok sa kanyang pangamoy ang isang matapang at banyagang halimuyak. Isang amoy ng mabulaklak na pabango na hindi sa kanya. Isang amoy na sumisigaw ng pagtataksil. Ito ang ghost ng ibang babae na dinala ni Rico sa loob ng kanilang pinakasagradong espasyo. Naramdaman niya ang kamay ni Rico na pumatong sa kanyang balikat. Isang haplos na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagdulot ng matinding pangingilabot sa kanyang balat. Tila isang malamig na ahas na gumagapang. Tulog na ba ang mahal ko? Bulong ni Rico. Ang boses ay puno ng pekeng tamis na sapat na para langgain ang kahit na sino. Hindi sumagot si Amina. Pinigilan niya ang kanyang hininga. Itinuon ang lahat ng lakas sa hindi pag-imik. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang iharap ang asawa sa katotohanan, ngunit alam niyang hindi pa ito ang oras. Sa dilim ng gabi, ang kanyang pagkatao ay unti-unting nagbabago mula sa isang biktima patungo sa isang mapagmasid na mandirigma. Kinabukasan, ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng kusina ay hindi nagdala ng init sa pakiramdam ni Amina. Habang naghahanda siya ng sinangag at tuyo, ang bawat tunog ng sandok sa kawali ay tila isang paalala ng kanyang mga sakripisyo. Dumating si Doña Elena, suot ang kanyang mamahaling robe na binili rin ni Amina, at naupo sa hapagkainan na parang isang reyna. Amina, parang matabang ang kape mo ngayon. Nawawalan ka na ba ng galing sa kusina o masyado ka lang kampante dahil nakatira ka na sa ganitong karangyaan? Ang pambungad na salita ng matanda, bawat pantig ay may halong pait. Huwag mong kakalimutan, kung hindi dahil sa amin ni Rico, baka hanggang ngayon ay palaboy ka pa rin sa kalsada. Malaki ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Ngumiti si Amina ng pilit, isang maskara na sadyang idinikit sa kanyang mukha. Pasensya na po, ma. Baka naparami lang ang tubig. Eksaktong bumaba si Tala, ang kanyang 5 taong gulang na anak, na may malalaking mata at magulong buhok. Sa isang sandali, ang lahat ng pait sa puso ni Amina ay tila naglaho. Lumuhod siya para yakapin ang bata. Itinatago ang kanyang basag na mukha sa maliit na balikat nito. Good morning, my little princess. Kakain na tayo, okay? Malambing na sabi ni Amina. Pinilit niyang magmukhang masaya dahil ang huling bagay na gusto niyang mangyari ay makita ng kanyang anak ang mundong gumuho sa likod ng kanyang mga mata. Habang kumakain ang lahat, narinig ni Amina ang sunod-sunod na pag-vibrate ng cellphone o ni Rico sa ibabaw ng lamesa. Nakita niya ang mabilis na pagbabago sa mukha ng kanyang asawa, isang halong kaba at pananabik. Mabilis na kinuha ni Rico ang phone, binura ang mensahe bago pa man ito mabasa ng iba, at tumayo nang hindi man lang tinatapos ang pagkain. Ma, may kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Amina, baka malate ako ng uwi mamaya. Sabi ni Rico nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Naiwan si Amina at si Doña Elena sa kusina. Habang nagliligpit, kinuha ni Amina ang platong ginamit ni Rico. Sa loob ng kanyang isipan, ang lahat ng galit at sakit na kinikimkim niya simula kagabi ay tila nag-aapoy. Kinuha niya ang basahan at pinunasan ng plato. Pilit na binubura ang bakas ng lalaking nagtraidor sa kanya. Pinunasan niya ito ng napadiin, ng napakatindi,
hanggang sa marinig ang malutong na pagtunog ng porselana nang magkalamat ito sa gitna ng kanyang mga daliri. Bumaon sa kanyang palad ang matulis na piraso ng basag na plato, ngunit nanatili siyang tahimik, parang sanay ng masaktan. Pinagmasdan niya ang mumunting patak ng dugo na unti-unting nalunod sa bulan ng sabon. Isang tahimik na larawan ng sakit na matagal na niyang itinato. Dahan-dahan niyang pinulot ang bawat bubog na tila bawat piraso ay bahagi ng pusong winasak ng mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan ng buong buhay niya. Amina, tawag ni Doña Elena, na ngayon nasa tapat na niya, may hawak na isang pirasong papel at isang ballpen. Mabuti pang pirmahan mo na itong dokumentong ito habang wala pa si Rico, para ito sa insurance ni Tala, para masiguro ang kinabukasan ng bata kung may mangyari man. Bilisan mo na, marami pa akong gagawin. Inabot ng matanda ang ballpen kay Amina. Ang papel ay tila blanko sa gitna, ngunit may mga maliliit na letra sa ibaba na hindi agad mapapansin. Tumingin si Amina sa ballpen, pagkatapos ay sa mga matang mapanuri ng kanyang biyenan. Alam niyang ito na ang simula ng kanilang pananakaw. Dahan-dahang itinaas ni Amina ang kanyang kamay, ang sugat sa kanyang palad ay kumikirot pa rin, habang ang dulo ng ballpen ay unti-unting lumalapit sa papel. Tinitigan ni Amina ang dulo ng ballpen, ang tila maliit na mata nito na naghihintay na lumuha ng itim na tinta sa ibabaw ng papel. Ramdam niya ang titig ni Doña Elena, isang titig na kasing bigat ng isang hatol. "Bakit ka tumitigil, Amina? May problema ba?" Ang boses ni Elena ay bumaba ng isang oktaba. Naging malambing sa paraang nakakapangilabot. Para ito sa kinabukasan ni Tala. "Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Ang hindi siya lumaking gaya mo na walang sandigan?" Humigpit ang hawak ni Amina sa ballpen. Ang salitang gaya mo ay tumama sa kanyang dibdib na parang isang palaso. Alam ng matanda kung saan siya pinakamahina, ang kanyang pagiging ulila. "Gusto ko lang po sanang basahin ng maigi, Ma. Medyo malabo po kasi ang ibang letra sa ibaba." Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Binitawan ni Elena ang tasa ng kape na lumikha ng isang matunog na pagtama sa mesa. Binabasa? "Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ngayon ay magmamarunong ka na? Amina, kinuha ka namin sa hirap. Pinatira ka namin sa bahay na ito na parang tunay na anak. At ngayon, ipaparamdam mo sa akin na wala kang tiwala sa biyenan mo? Hindi naman po sa ganoon, Ma. Ganon na nga yun." Pagputol ng matanda. "Ang hirap sa inyong mga walang pinag-aralan. Kapag nakatikim ng kaunting ginhawa, nakakalimot na kung sino ang nag-angat sa inyo. Utang na loob, Amina. Huwag mo akong ubusin." Bago pa man makasagot si Amina, ang tunog ng pagpihitit ng doorknob sa main door ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Pumasok si Clara, ang babaeng itinuturing ni Amina na pinakamatalik na kaibigan. Maaliwalas ang mukha nito. Suot ang isang mamahaling bestida na tila kumikinang sa ilalim ng chandelier. "Hi everyone! Am I interrupting something?" Masayang bati ni Clara. May dala siyang malaking paper bag ng mga imported na tsokolate. "Dumaan lang ako para ibigay ito kay Tala. At syempre, para kumustahin ang favorite friend ko." Lumapit si Clara at binalot si Amina sa isang yakap na amoy bulaklak, ang parehong amoy na nasa unan ni Rico kagabi. Parang gustong masuka ni Amina, ngunit nanatili siyang nakatayo. Nakita niya ang mabilis na pagkindat ni Clara kay Doña Elena. Isang lihim na komunikasyon na tila siya lamang ang hindi nakakaalam. Nagpatuloy ang tanghalian na puno ng pagkukunwari. Si Clara ay nagkukwento tungkol sa kanyang bagong negosyo, habang si Doña Elena ay panay ang puri sa husay at talino ng dalaga na malayo raw sa bagal ni Amina. Sa bawat sulyap ni Rico kay Clara na puno ng pagnanasa, at sa bawat tawa ni Clara na tila musika sa pandinig ng kanyang asawa, unti-unting nararamdaman ni Amina ang pagkawala ng kanyang hangin. Isang sandali, tinangkang hawakan ni Clara ang kamay ni Tala
na nooy kumakain sa tabi ni Amina. Ang ganda talaga ng batang ito, parang hindi nagmana sa nanay niya. Biro ni Clara na may halong lason. Dahan-dahan ngunit mariin, hinawakan ni Amina ang maliit na kamay ng kanyang anak at inilayo ito sa hawak ni Clara. Busog na si Clara, at kailangan na niyang magnap. Isang maliit na kilos, ngunit iyon ang unang pagkakataon na nagpakita si Amina ng pagtutol. Nang matapos ang kainan at abala ang lahat sa sala, palihim na umakyat si Amina patungo sa opisina ni Rico sa itaas. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa kaba. Ang bawat yabag sa sahig na kahoy ay tila isang malakas na pintig sa kanyang pandinig. Alam niyang mapanganib ang ginagawa niya, ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Binuksan niya ang drawer ng lamesa ni Rico. Doon, sa ilalim ng mga tambak na resibo, nakita niya ang isang makapal na folder. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang isang orihinal na titulo ng lupa. Ang lupang minana niya sa kanyang mga magulang, ang lupang pinaghirapan niyang paunlarin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pangalan sa titulo ay hindi na kanya. Nakasulat doon sa malalaking letra ang pangalan ni Rico at Elena. At ang petsa ng paglilipat? Noong nakaraang buwan pa, sa ilalim ng isang dokumentong may pirma niya. Isang pirma na alam niyang kailanman ay hindi niya ginawa. Sa ilalim ng titulo, nakita rin niya ang isang maliit na business card ng isang bangko na may sulat kamay sa likod. Final notice, foreclosure, in 30 days. Nanginig ang buong pagkatao ni Amina. Hindi lang nila ninanakaw ang kanyang ari-arian. Hinuhulog din nila siya sa isang bangin ng utang na hindi niya alam kung paano babayaran. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Ang mabilis na pagbukas ng pinto ay tila isang matalim na kislap ng kidlat na nagpabalik sa katinoan ni Amina. Mabilis niyang isinara ang drawer at tumayo ng tuwid. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod sa ilalim ng kanyang mahabang palda. Hindi si Rico ang pumasok. Ang nakatayo sa pintuan ay si Doña Elena. Ang mga mata nito ay naniningkit sa hinala habang ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang baywang. Anong ginagawa mo rito, Amina? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na bawal ang pakialamera sa opisina ng asawa mo? Ang boses ng matanda ay puno ng awtoridad, tila isang hukom na handang magparusa. May hinahanap lang po akong resibo ng kuryente, ma. Akala ko po ay nailagay ni Rico rito. Mahinang sagot ni Amina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Natatakot na baka marinig ng matanda ang bawat pintig nito. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Elena. Resibo? O baka naman naghahanap ka ng mga bagay na hindi para sa'yo? Tandaan mo ang lugar mo sa bahay na ito. Isang hamak na ampon ka lang na binihisan at pinakain namin. Huwag kang umasta na parang may karapatan ka sa mga ari-arian ni Rico. Hindi na sumagot si Amina. Yumuko siya at mabilis na lumabas ng silid, nilalagpasan ng matanda na tila isang anino. Hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa kanyang sasakyan, doon sa loob ng maliit na espasyo kung saan walang nakakakita, doon lamang siya bumigay. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay unti-unting umagos, mainit at masakit, tila mga patak ng asido na bumubutas sa kanyang pisngi. Pinaandar niya ang sasakyan at nagmaneho patungo sa tanging lugar na itinuturing niyang santuwaryo, ang kanyang maliit na flower shop. Ngunit kahit ang daan patungo roon ay tila malabo na dahil sa kanyang mga luha. Ang bawat gusali na nadadaanan niya, ang bawat taong nakikita niya ay tila mga paalala na ang mundong binuo niya ay gawa lamang sa buhangin na unti-unti nang tinatangay ng alon. Pagdating niya sa shop, nakita niya ang isang pamilyar na bulto sa tapat ng pinto. Ito si Gabriel,
ang arkitektong kinuha niya para sa renobasyon ng kanyang tindahan. Nakatayo ito habang may hawak na blueprint. Ang kanyang ayos ay simple lamang, ngunit may taglay na katahimikan na tila nagbibigay ng payapa sa paligid. Nang makita ni Gabriel si Amina na lumabas ng sasakyan, agad na napansin ng lalaki ang namumugto nitong mga mata. Hindi siya nagtanong, hindi siya nangusisa. Sa halip, lumapit siya ng may sapat na distansya at iniabot ang isang malinis at puting panyo. Minsan, ang ulan ay kailangang bumuhos para luminis ang hangin, mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at malamig. Tila isang haplos ng hangin sa gitna ng matinding init. Kinuha ni Amina ang panyo, naramdaman ang lambot ng tela sa kanyang palad. Salamat, Gabriel. Pasensya na, napuwing lang ako. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin, Amina. Narito ako para makinig o para manahimik kung iyon ang kailangan mo. Tugon ng lalaki. Inakay niya si Amina patungo sa isang maliit na upuan sa loob ng shop. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang basong tubig at iniabot ito sa kanya. Habang nakaupo sila, sinimulan ni Gabriel na pag-usapan ang mga plano para sa shop. Ngunit ang kanyang mga salita ay may halong babala na tila hindi direkta. Alam mo, sa pagtatayo ng gusali, ang pinakaimportanteng bahagi ay ang pundasyon. Kapag ang pundasyon ay nakuha sa pandaraya o maling paraan, kahit gaano pa kaganda ang pintura nito, kalaunan ay guguho rin ito. Marami na akong nakitang ganyan sa real estate, mga pekeng dokumento, mga lihim na utang na sumisira sa mga pamilya. Tumingin si Amina kay Gabriel, nagtataka kung paano nito nalaman ang kanyang nararamdaman. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Dahil ang mga mata mo ay nagsasabi ng isang kwento na ayaw mong bigkasin. Seryosong sagot ni Gabriel. At dahil gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Amina ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naputol nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nanginginig ang mga daliri ni Amina nang sagutin niya ito. Hello? Magandang hapon po. Ito po ba si Mrs. Amina Santos? Tumatawag po kami mula sa bangko tungkol sa flower shop ninyo. Gusto lang po naming ipaalala na ang inyong negosyo ay ginamit na collateral para sa isang malaking personal loan ni Mr. Rico Santos. Dahil 3 buwan na pong hindi nakakabayad, kailangan po naming simulan ang proseso ng pagsasara sa loob ng 48 oras. Tila nawala ang lahat ng tunog sa paligid ni Amina. Ang baso ng tubig na hawak niya ay unti-unting dumulas mula sa kanyang mga daliri, nahulog sa sahig, at kumalat ang tubig sa tuyong semento na tila isang lawa ng kabiguan. Walang matitira sa'yo, Amina, kung hahayaan mong ubusin ka ng takot mo. Kinuha na nila ang lahat bago ka pa man makapagsimula. Ang boses ni Gabriel ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay tumama sa pandinig ni Amina na parang isang maugong na kampana sa gitna ng katahimikan. Nakatingin si Amina sa kumalat na tubig sa sahig. Ang mga pira-pirasong bubog ng baso ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng shop. Tila mga bituin na bumagsak at nadurog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. At ang bawat hininga niya ay parang isang mabigat na pasanin na ayaw lumabas sa kanyang dibdib. 48 oras, bulong ni Amina, ang boses ay halos hindi marinig. Sa loob ng 2 araw, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang shop na ito ang tanging alaala ng aking mga magulang na pinalago ko para kay Tala. Paano nila nagawa ito? Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Hindi niya hinawakan si Amina, ngunit naramdaman ng babae ang init ng presensya nito na tila isang pader na handang sumalo sa kanyang pagguho. Yumuko si Gabriel at isa-isang pinulot ang mga bubog sa sahig. Ang kanyang mga galaw ay maingat at puno ng pasensya. Walang tunog ng pagkiskis, walang ingay. Tanging ang marahang paglalagay
ng mga pira-pirasong kristal sa isang lalagyan ang maririnig. Ang mga taong gahaman ay hindi nakakakita ng halaga ng pinaghirapan ng iba. Amina. Ang nakikita lang nila ay kung paano ito magagamit para sa sarili nilang kapakanan, sabi ni Gabriel habang nakatingin sa mga bubog. Pero tandaan mo ito, ang mga dokumentong ginamit nila ay may bakas. Walang krimen na hindi nagiiwan ng anino. Tumayo si Gabriel at tiningnan ng diretso si Amina. May kaibigan akong abogado na dalubhasa sa mga kaso ng property fraud at financial abuse. Pero bago tayo kumilos ng legal, kailangan mong maging matatag. Sa susunod na 2 araw, kailangan mong maging pinakamagaling na aktres sa harap ni Rico at ng kanyang ina. Huwag mong ipapakita na alam mo na ang lahat. Huminga ng malalim si Amina. Pinipilit na patatagin ang kanyang sarili. Ang sakit na nararamdaman niya ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang shop, ang mga bulaklak na maingat niyang inalagaan, ang amoy ng sariwang lupa, at talulot na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ito ang kanyang buhay, at hindi niya hahayaan na kunin ito ng mga taong walang ginawa, kundi manamantala. Tutulungan kita, Amina. Hindi dahil kailangan mo ng tagapagligtas, kundi dahil karapatan mong bawiin ang sayo. Dagdag ni Gabriel. May isang kislap ng katapatan sa mga mata nito na hindi pa kailanman nakita ni Amina sa ibang tao. Nang gabing iyon, bumalik si Amina sa kanilang mansyon. Ang bawat hakbang niya sa malawak na hagdanan ay tila isang pag-akyat sa isang entablado kung saan nakasalalay ang kanyang buhay. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Rico na masayang nakikipag-usap sa telepono habang si Doña Elena ay abalang tumitingin sa isang magazine ng mga luxury cruise. "Oh, Amina, nandyan ka na pala," sabi ni Rico nang hindi man lang tumitingin sa kanya. "Maghanda ka sa Sabado. Magkakaroon tayo ng maliit na selebrasyon dito sa bahay. Inimbitahan ko ang ilang business partners ko. Gusto kong magluto ka ng pinakamasarap mong putahe." Isang selebrasyon. Ang pait ay muling gumapang sa lalamunan ni Amina. Ipagdiriwang ni Rico ang kanyang tagumpay gamit ang perang ninakaw sa sarili niyang asawa. "Anong sineselebrate natin, Rico?" tanong ni Amina. Ang boses ay nananatiling kalmado. "Isang maskara ng pagkamasunurin." "Wala. Isang bagong investment lang na mukhang magbubunga na ng malaki," sagot ni Rico na may kasamang mapaglarong ngiti. "Sabi ko naman sa'yo, huwag kang mag-alala sa pera. Ako ang bahala sa inyo ni Tala." "Siyempre, Rico," sabat ni Doña Elena habang nililipat ang pahina ng magazine. "Kung hindi dahil sa talino mo, baka hanggang ngayon ay umaasa pa rin tayo sa kakarampot na kinikita ng flower shop ni Amina. Mabuti na lang at may anak akong marunong humawak ng kapalaran." Hindi sumagot si Amina. Naglakad siya patungo sa kusina para uminom ng tubig, ngunit ang totoo ay gusto lang niyang takasan ang nakakasuffocate na hangin sa sala. Habang nakatayo siya sa harap ng sink, narinig niya ang mahinang pag-uusap ng mag-ina sa kabilang silid. "Ma, sigurado ka bang hindi mapapansin ng bangko na peke ang ibang dokumento?" Bulong ni Rico. "Huwag kang kabahan, anak. Sa dami ng nilagay nating pirma niya, kahit ang eksperto ay malilito. Ang mahalaga, makuha natin ang cash payout bukas ng hapon bago pa lumabas ang foreclosure notice sa shop niya." Sagot ni Elena, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Humigpit ang hawak ni Amina sa baso. Bukas ng hapon, iyon ang kanilang target. Ngunit ang hindi nila alam, sa loob ng 48 oras na ibinigay ng bangko, hindi lang foreclosure ang darating. Pumasok si Amina sa kanyang kwarto at tiningnan ang natutulog na si Tala. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa kanyang puso. "Hindi ka mawawalan ng tahanan, anak, at hindi tayo magiging biktima habang buhay." Kinuha niya ang kanyang lumang laptop at sinimulang i-transfer ang lahat ng digital records ng kanyang shop
sa isang cloud drive na siya lang ang nakakaalam. Habang ginagawa ito, may nakita siyang isang file na matagal na niyang hindi nabubuksan. Isang scanned copy ng orihinal na kasunduan ng kanyang mga magulang sa lupaing kinalalagyan ng mansyon. Isang lihim ang nakabaon sa mga papel na yon. Isang detalye na nakalimutan na ni Rico at Elena dahil sa kanilang kasakiman. Isang detalye na maaring magpabagsak sa kanilang buong plano. Nanginginig ang mga daliri ni Amina habang binabasa ang bawat linya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mapagtanto ang halaga ng kanyang hawak. Sa gitna ng dilim, isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Amina. Ang unang ngiti ng isang babaeng wala nang balak sumuko. Sa ilalim ng malambot na sinag ng umaga, ang mga talulot ng mga rosas sa shop ni Amina ay tila may suot na mga perlas ng hamog. Ngunit para kay Amina, ang bawat patak ng tubig ay tila luha ng kahapon na ayaw pang matuyo. Maaga siyang dumating sa shop, hindi para magtinda, kundi para tagpuin si Gabriel. At ang abogadong sinasabi nito, nang dumating si Gabriel, hindi lamang ang mga blueprint ang dala niya. May bitbit siyang isang maliit na basket ng mainit na pandesal at kape. Ang bango ng sariwang tinapay ay humalo sa bango ng mga bulaklak na nagbigay ng panandaliang ginhawa sa naninikip na dibdib ni Amina. Kailangan mong kumain, Amina. Hindi mananalo ang isip kung mahina ang katawan. Mahinahong sabi ni Gabriel habang inilalapag ang pagkain sa maliit na mesa. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito, sagot ni Amina. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod, ngunit may kasama na itong tatag. Huwag mo nang isipin iyon. Ang makita kang muling nakatayo ng matuwid ay sapat na kabayaran na. Tugon ng lalaki, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Amina nang may halong paghanga at pag-aalaga. Maya-maya pa ay dumating si Attorney Mendez, isang matandang lalaki na may matalas na paningin at malumanay na pananalita. Ipinakita ni Amina ang lumang dokumento na nahanap niya kagabi. Habang sinusuri ng abogado ang bawat pahina, ang katahimikan sa loob ng shop ay tila mabigat. Tanging ang tunog ng paglipat ng mga papel ang maririnig. Amina, ang dokumentong ito ay isang conditional trust agreement na ginawa ng iyong ama bago siya pumanaw. Paliwanag ni Attorney Mendez, nakasaad dito na ang lupain kung saan nakatayo ang mansyon ninyo ay hindi kailanman maaring ibenta, isangla o ilipat ang pangalan sa sinumang hindi kadugo. Ibig sabihin, kahit may prenup pa sila, iligal ang anumang pirma na naglilipat ng ari-arian kay Rico o sa kanyang ina. Ang lupaing iyon ay nakalaan lamang para sa iyo at sa iyong mga magiging anak kay Tala. Isang malaking pasanin ang tila nawala sa balikat ni Amina. Ibig sabihin, ang lahat ng ginawa ni Rico at Elena ay isang malaking bula na madaling puputok sa harap ng batas. Pero attorney, paano ang utang na kinuha ni Rico gamit ang titulo? Tanong ni Amina. Dahil illegal ang paglilipat ng titulo, illegal din ang pagkakasangla nito. Ang bangko ang maghahabol kay Rico sa kasong estafa at falsification of documents. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis para protektahan ang shop mo, sagot ng abogado. Pagkatapos ng pulong, niyaya ni Gabriel si Amina na lumabas muna para makalanghap ng sariwang hangin sa malapit na parke. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga malalabay na puno, naramdaman ni Amina ang dahan-dahang pag-alis ng tensyon sa kanyang mga kalamnan. Minsan, kailangan nating dumaan sa bagyo para malaman kung sino ang tunay na pundasyon ng ating buhay, sabi ni Gabriel habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa damuhan. Napatigil si Amina at tumingin sa lalaking nasa tabi niya. Gabriel, bakit mo ito ginagawa para sa akin? Halos hindi mo pa ako kilala. Huminto rin si Gabriel at humarap sa kanya.
May isang mahabang sandali ng katahimikan kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon. Itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay, tila gustong haplusin ang pisngi ni Amina. Ngunit pinili niyang ayusin lamang ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mga mata ng babae. Dahil naniniwala ako sa mga taong marunong magmahal ng totoo, Amina. At dahil sa mundong puno ng mga manloloko, ang mga katulad mo ang dapat na pinoprotektahan. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang haplos, bagaman mabilis, ay nag-iwan ng init na matagal nang hindi nararamdaman ni Amina. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas, ng pagiging mahalaga. Nang bumalik si Amina sa mansyon ng hapong yon, sinalubong siya ng isang magulong eksena. Si Rico ay pabalik-balik sa sala. Ang kanyang mukha ay maputla at pawisan, habang ang kanyang cellphone ay tila hindi tumitigil sa pag-vibrate. "Bakit, Rico? Mukhang balisa ka?" tanong ni Amina. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na may kasamang lihim na talim. "Wala. Huwag mo akong pakialaman," sigaw ni Rico. "My mom. May konting problema lang sa investment, pero maayos ko ito. Maayos ko ito." Sa isang sulok, nakita ni Amina si Doña Elena na tila nakatulala sa bintana. Hawak ang kanyang rosaryo, ngunit ang mga mata ay puno ng takot. Biglang may kumatok ng malakas sa pintuan, isang tunog na tila nagmula sa isang mabigat na bagay na tumama sa matigas na kahoy. Hindi yon ang karaniwang katok ng isang bisita. Ito ay ang tunog ng isang taong darating para maningil. Pumunta si Rico sa pinto, nanginginig ang mga kamay. Pagbukas niya, isang lalaking nakauniporme ang tumambad. May hawak na isang itim na folder. "Mr. Rico Santos, mayroon kaming notice of immediate audit at freeze order para sa lahat ng inyong accounts. Maaari po ba kaming pumasok?" Nanigas si Rico sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya kay Amina. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng saklolo. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang kanyang asawa na tahimik na nakatayo. Hawak ang kamay ni Tala at may isang malamig na ngiti na tila nagsasabing tapos na ang laro. Nanatiling nakapako si Rico sa may pintuan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng pinto hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang pawis na dumadaloy mula sa kanyang sentido ay tila mga luhang hindi niya mailabas dahil sa takot. Sa likod niya, ang malawak at marangyang sala na itinuring nilang kaharian ay tila biglang naging masikip at madilim. "Freeze order? Anong ibig ninyong sabihin? Nagkakamali kayo. Wala akong ginagawang masama." Ang boses ni Rico ay pumiyok. Isang tunog ng desperasyon na pilit itinatago sa ilalim ng galit. Hindi natinag ang mga opisyal. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng katapusan. Bahagi po ito ng imbestigasyon tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon at pekeng dokumento na iniugnay sa inyong mga accounts, Mr. Santos. Pansamantala ring ipapasailalim sa kustodiya ng batas ang ari-ariang ito hanggang sa matapos ang audit. Biglang sumulpot si Doña Elena mula sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang rosaryo ay tila isang sandata na mahigpit niyang hawak. "Hindi maaari ito. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Alam niyo ba kung sino kami? Ang bahay na ito ay sa amin. May titulo kami." Bumaling ang matanda kay Amina. Ang kanyang daliri ay nakaturo ng nanginginig sa mukha ng kanyang minantu. Ikaw ang may kasalanan nito, di ba? Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, nagdala ka na ng kamalasan. Siguro ay may kung ano kang ginawa sa likod namin." Tiningnan ni Amina ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Walang galit sa kanyang paningin, tanging isang malamig na kapayapaan na mas masakit pa sa anumang sampal. "Ma, ako po ang nagpapatakbo ng flower shop. Habang kayo at si Rico
Ang humahawak ng lahat ng dokumento rito sa bahay. Paano niyo masasabing ako ang may kasalanan kung ang tanging ginagawa ko lang ay sumunod sa inyo? Hindi makapagsalita si Elena. Ang kanyang sariling mga salita tungkol sa pagiging walang alam ni Amina ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Habang abala ang mga opisyal sa pag-inspeksyon sa opisina ni Rico, dahan-dahang lumapit si Amina kay Rico na ngayoy nakaupo na sa sofa, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang sandigan ay mukhang isang maliit at basang sisiw na nawawala sa gitna ng bagyo. Rico, mahinang tawag ni Amina. Bakit hindi mo tawagan si Clara? Di ba't sabi mo ay matalino siya sa negosyo? Baka matulungan ka niya. Tumingala si Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa sa mungkahi ni Amina. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang kabit. Naka-loudspeaker ang tawag, isang bagay na sadyang hinayaan ni Rico sa pag-aakalang makakarinig siya ng mga salitang magpapakalma sa kanya. Clara! Clara, kailangan ko ng tulong mo. Nandito ang mga awtoridad, i-freeze nila ang accounts ko. Yung pera na nilipat natin sa pangalan mo, kailangan ko yun ngayon para sa abogado. Mabilis na sabi ni Rico. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Rico at ang tibok ng puso ni Amina na tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundo. Rico, sinong Clara ang sinasabi mo? At anong pera? Ang boses ni Clara sa kabilang linya ay malamig, malayo sa malambing na tono na ginagamit nito kapag kaharap ang mag-asawa. Huwag mo akong idadamay sa mga ilegal na gawain mo. Hindi tayo magkakilala ng ganoon kalalim. Huwag mo na ulit akong tatawagan. Naputol ang linya. Ang tunog ng pagkaputol ng tawag ay tila isang huling hininga ng pag-asa para kay Rico. Ang cellphone ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang kamay at nahulog sa karpet. Walang buhay. Napatingin si Amina sa labas ng bintana. Doon, sa malayo, nakita niya ang sasakyan ni Gabriel na nakaparada sa tapat ng gate. Hindi ito pumasok. Nanatili lamang itong nakabantay mula sa malayo. Isang tahimik na anino na nagbibigay ng lakas sa kanya. Naramdaman ni Amina ang maliit na kamay ni Tala na humawak sa kanyang palda. Yumuko siya at binuhat ang bata. Itinatago ang mukha nito sa kanyang leeg para hindi makita ang kaguluhan. Sa bawat haplos ni Amina sa likod ni Tala, nararamdaman niya ang pagtibay ng kanyang loob. Ang bawat kasinungalingan, bawat panlalait at bawat pagtataksil na tiniis niya ay tila naging mga baitang ng hagdanan na ngayoy inaapakan niya para makaakyat mula sa balon ng pighati. Lumingon muli si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng luhang dulot ng galit at takot. Amina, anak, tulungan mo kami. May mga ipon ka pa, di ba? Gamitin natin iyon. Pamilya tayo, di ba? Ngumiti si Amina. Isang namang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ma, di ba sabi niyo ay basahan lang ako? Ang basahan po ay ginagamit lang kapag may kalat na kailangang linisin. Pero ang kalat na ginawa niyo ni Rico, tila masyadong malaki para linisin ng isang tulad ko. Tinalikuran ni Amina ang kanyang biyenan at nagsimulang maglakad patungo sa kanilang kwarto para mag-impake. Ngunit sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang isang matalim na titig sa kanyang likuran. Hindi pa tayo tapos, Amina. Sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang hihila sa putikan. Biglang huminto si Amina. Lumingon siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay tila isang kalmadong lawa bago ang isang malakas na dilubyo. Rico, hindi mo na ako mahihila dahil matagal na akong wala sa putikan ninyo. Nakatayo na ako sa lupang kailanman ay hindi niyo magagawang nakawin. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin iyon, isa sa mga opisyal ang lumabas mula sa opisina ni Rico. May hawak na isang itim na notebook
Ang notebook kung saan nakasulat ang lahat ng lihim na transaksyon ni Rico at Clara. Mr. Santos, kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para sa karagdagang katanungan, sabi ng opisyal. Ngunit bago pa makahakbang si Rico, isang malakas na katok muli ang narinig sa pinto. Isang boses ng babae ang sumigaw mula sa labas, puno ng galit at desperasyon. Rico, ilabas mo ang pera ko. Niloko mo ako. Ito ang boses ni Clara. Ngunit hindi ito boses ng isang kabit na nagtatago. Ito ang boses ng isang biktima na tila may mas malalim pang lihim na kinalaman sa pagbagsak ni Rico. Ang pinto na dati ay simbolo ng karangyaan ng pamilya Santos ay bumukas nang may kasamang matinding puwersa. Iniluwan nito si Clara, hindi na ang eleganteng babae na nakita ni Amina nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang makeup ay kumalat na sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa pawis at luha. At ang kanyang hininga ay humihingal sa galit. Rico, hayop ka! Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng sala. Nasaan ang pera ko? Sabi mo ay dodoblihin mo ang lahat ng ipon ko sa loob ng isang buwan. Sabi mo ay gagamitin mo yon para sa bagong buhay nating dalawa. Nanigas si Rico sa gitna ng sala habang ang mga opisyal ay tahimik na nagmamasid, tila nanonood ng isang trahedya na sila mismo ang sumulat ng wakas. Clara, tumahimik ka. Hindi ngayon ang oras. Anong tumahimik? Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng naipon ko mula sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Niloko mo ako. Lumapit si Clara at hinawakan ang kwelyo ni Rico. Niyuyugyog ito ng may kasamang desperasyon. Ginamit mo ako para makuha ang mga pirma ni Amina sa mga pekeng dokumento at pagkatapos ay itatapon mo lang ako sa isang sulok na pahawak si Doña Elena sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang porselanang mga dekorasyon. Ano? Rico, pati ang pera ng babaeng ito ay kinuha mo rin? Ma, para sa atin din ang ginagawa ko. Depensa ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Kailangan natin ng puhunan para makuha ang buong lupa ni Amina. Napatawa si Amina, isang mahina at mapait na tawa na tila isang huling hantungan ng lahat ng kanyang pasensya. Kaya pala kailangan mo ng kaibigan na tutulong sa'yo. Hindi mo lang ako niloko, Rico. Niloko mo ang lahat ng taong nagtiwala sa'yo. Dahan-dahan nang lumapit ang isa sa mga pulis kay Rico at piniit ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang tunog ng malamig na bakal na sumasara sa kanyang mga pulso ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng kanyang paghahari-harian. Rico Santos, isinasama ka namin para sa kasong large-scale estafa, falsification of public documents, at physical and psychological abuse sa ilalim ng batas. Malalim na pahayag ng pulis. Habang hinihila palabas si Rico, pilit siyang pumipiglas, sumisigaw ng mga pangalan at humihingi ng tulong na wala nang darating. Si Clara naman ay bumagsak sa sahig, umiiyak ng walang tigil, habang napagtatanto na ang kanyang pinangarap na buhay ay isa lamang palasyong gawa sa buhangin. Amina, maawa ka sa amin. Bulong ni Doña Elena, ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas. Matanda na ako. Wala akong pupuntahan. Tiningnan ni Amina ang kanyang biyenan. Nakita niya ang isang matandang babae na naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Ma, meron pa kayong natitirang alahas at mga gamit. Ibenta niyo yon para makahanap ng matitirhan. Pero ang bahay na ito, ang lupang ito, ay babalik na sa tunay na nagmamay-ari. Para ito kay Tala. Kinuha ni Amina ang maliit na bag na naglalaman ng mga dokumento at ilang mahahalagang gamit nila ni Tala. Binuhat niya ang kanyang anak at nagsimulang maglakad palabas. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pagtanggal ng mabigat na kadena na pumipigil sa kanyang paghinga
sa loob ng maraming taon. Sa labas ng gate, naghihintay si Gabriel. Nakasandal siya sa kanyang sasakyan. Ang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala at suporta. Nang makita niya si Amina, agad siyang lumapit at kinuha ang bag na dala nito. Tapos na ba? Mahinahong tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa panginginig ni Amina. Tapos na ang gulo, Gabriel. Pero ang paghilom ay magsisimula pa lang. Sagot ni Amina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa kalayaan. Inalalayan ni Gabriel si Amina at Tala sa loob ng sasakyan. Bago sila umalis, tumingin muli si Amina sa mansyong dati niyang itinuring na kulungan. Nakita niya si Doña Elena na nakatayo sa bintana, nakatingin sa kawalan, habang ang mga opisyal ay unti-unti nang nilalagyan ng seize tape ang pintuan. Habang umaandar ang sasakyan palayo, naramdaman ni Amina ang paghawak ni Gabriel sa kanyang kamay na nasa ibabaw ng upuan. Isang simpleng haplos, isang marahang pisil na nagsasabing hindi na siya kailangang matakot. Saan tayo pupunta? Tanong ni Gabriel. Sa lugar kung saan walang mga anino ng kasinungalingan, sagot ni Amina habang nakasandal ang ulo sa bintana. Pinapanood ang paglipas ng mga puno at ang dahan-dahang paglubog ng araw na tila nagbibigay daan sa isang bagong bukas. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso nang mabasa ang mensahe. May problema ba? Tanong ni Amina. Naramdaman ang muling pagkabit sa kanyang dibdib. Si Attorney Mendez, may natuklasan siyang isa pang dokumento sa registry. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Amina, hindi lang si Rico ang may balak sa lupa ninyo. May isa pang pangalan na lumabas. Isang pangalan na matagal mo nang kinalimutan. Ang lamig ng aircon sa loob ng sasakyan ay tila naging yelo na dahan-dahang bumabalot sa balat ni Amina. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Gabriel ay naging mabigat. Tila isang pader na biglang itinayo sa gitna ng kanilang dahan-dahang paglalapit. Nakatingin lamang si Amina sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga poste ng ilaw na mabilis na naglalaho sa dilim, habang ang kanyang isipan ay pilit na binubuksan ang mga baul ng nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Sino ang pangalang yon, Gabriel? Tanong ni Amina. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Huminga ng malalim si Gabriel bago sumagot. Isidro Santos. Ayon sa record, meron siyang nakabinbing adverse claim sa titulo ng lupa ninyo mula pa noong pumanaw ang iyong ama. Sinasabi niya na ang bahagi ng lupang kinalalagyan ng mansyon ay hindi kailanman ganap na nabayaran ng iyong mga magulang sa kanya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amina. Tito Isidro, pero... Ang sabi ni Papa, matagal na siyang wala. Ang sabi niya ay binayaran na ang lahat ng utang bago pa ako isilang. Siya ang kapatid ni Papa na itinakuwil dahil sa labis na pagsusugal at panloloko. Iyon ang kailangang busisiin ni Attorney Mendez. Seryosong sagot ni Gabriel. Dahil kung totoo ang kanyang claim, maaaring maging komplikado ang pagbawi natin sa ari-arian kahit pa makulong si Rico. Naramdaman ni Amina ang muling paghapdi ng kanyang mga mata. Hindi pa ba sapat ang lahat ng pinagdaanan niya? Kailan ba siya tatantanan ng mga anino ng kasakiman? Tumingin siya sa kanyang kandungan kung saan mahimbing na natutulog si Tala. Ang mukha ng bata ay puno ng kawalang malay sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa buhay ng kanyang ina. Nandito na tayo, sabi ni Gabriel nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit ngunit maayos na townhouse sa isang tahimik na subdivision. Ito ang pansamantalang matitirhan ni na Amina, isang lugar na inayos ni Gabriel para sa kanila. Malayo ito sa ingay ng mansyon, malayo sa mga matang mapanghusga ni na Elena at Rico. Habang pababa sila ng sasakyan, ang amoy ng sariwang damo at ang malamig na simoy ng hangin sa gabi
ay tila nag-aalok ng isang maliit na yakap ng kapayapaan. Pumasok sila sa loob. Ang townhouse ay amoy bagong linis na labada at lavender. May mga simpleng kasangkapan, isang malambot na sofa, at isang maliit na dining table kung saan may nakahandang mainit na sopas na ipinaluto ni Gabriel sa isang tauhan niya. "Dito muna kayo ni Tala. Ligtas kayo rito," sabi ni Gabriel habang inilalapag ang kanilang mga gamit. Naupo si Amina sa gilid ng kama matapos mailapag ang natutulog na si Tala. Doon, sa katahimikan ng bagong silid, doon lamang niya naramdaman ang tunay na bigat ng lahat. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang lumaylay at ang kanyang mukha ay nalubog sa kanyang mga palad. Naramdaman niya ang marahang paghakbang ni Gabriel papalapit sa kanya. Ang tunog ng pag-upo nito sa tabi niya sa kama ay tila isang hudyat na hindi siya nag-iisa. Hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip ay dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa likod ni Amina. Hinahaplos ito sa isang paraan na nagpapadama ng lakas at katiwasayan. "Iiyak mo lang, Amina. Huwag mong sarilinin," bulong ni Gabriel. At doon na bumigay si Amina. Humikbi siya ng tahimik, ang bawat luha ay tila isang pagpapakawala ng lahat ng takot, galit at pagod na kinimkim niya sa loob ng maraming taon sa ilalim ng pagmamaltrato ni Rico at Elena. Sa bawat pag-alon ng kanyang dibdib, nandoon si Gabriel, isang matatag na pundasyon na handang sumalo sa bawat piraso ng kanyang nadurog na puso. Isang mahabang sandali silang nanatiling ganoon. Nang tumigil na ang pag-iyak ni Amina, inangat niya ang kanyang mukha at nagtama ang kanilang mga paningin. Malapit sila sa isa't isa, sapat na para marinig ang marahang paghinga ng bawat isa. Nakita ni Amina ang katapatan sa mga mata ni Gabriel, isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa loob ng 7 taon ng kanyang pagsasama kay Rico. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang pisngi ni Amina. Pinunasan ng huling bakas ng luha gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos na yon ay puno ng paggalang at isang uri ng pagmamahal na tila matagal nang naghihintay na maiparamdam. "Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka," mahinang sabi ni Amina. "Nandito ako dahil gusto ko, Amina. Dahil mahalaga ka sa akin," tugon ni Gabriel. Ang boses ay puno ng emosyon, ngunit ang kanilang sandali ay muling naputol nang makarinig sila ng isang mahinang kalos sa labas ng pintuan ng townhouse. Tila may isang taong naglalakad sa labas, maranang mga yabag, na parang ayaw magpahalata. Agad na tumayo si Gabriel at sumilip sa bintana. Ang kanyang muka ay biglang nagdilim. "Sino yon?" tanong ni Amina. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang boses. "Isang itim na sasakyan," sabi ni Gabriel. "At may isang lalaking nakatayo sa tapat ng gate, nakatingin dito sa loob." Bumaba sila sa sala at dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang main door. Ang liwanag mula sa poste sa labas ay tumama sa isang matandang lalaki na nakatayo doon. Isang lalaking may suot na lumang sombrero. Ang muka ay puno ng mga kulubot ng panahon at bisyo, at ang mga mata ay tila sa isang buwitreng nag-aabang ng mabibiktima. "Magandang gabi, Amina," sabi ng matanda. Ang boses ay paos at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. "Ang laki mo na. Kamukhang-kamukha mo ang iyong ama. Marahil ay alam mo na kung bakit ako narito." Nanigas si Amina sa kanyang kinatatayuan. Ito ang lalaking nasa kanyang mga panaginip lamang noon. Si Isidro Santos. "Nandito ako para sa kung ano ang nararapat na akin," pagpapatuloy ni Isidro habang may inilalabas na isang lumang dokumentong dilaw na sa kalumaan. "At kung ayaw mong mas masira ang buhay mo, baka mas mabuting pag-usapan natin ito ng masinsinan." Bago pa dumating ang mga taong mas masama pa sa akin, mariing pinigilan ni Gabriel ang braso ni Amina, isang pasimpleng babala na manatili sa kanyang likuran.
Ang bawat kalamnan sa katawan ng arkitekto ay tila naging bakal, nakabantay sa bawat galaw ni Isidro. Ang lalaki sa tapat ng gate ay hindi mukhang ordinaryong matanda. Mayroon itong dalang panganib na mas matalas pa sa kutsilyo. Isidro, hindi ito ang oras at lugar para sa mga ganitong usapan. Matigas na wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay parang ugong ng kulog na nagbababala. Tumawa ng mahina si Isidro, isang tunog na parang tuyong dahon na kinakaskas sa semento. Gabriel, huwag kang makialam sa usapang pampamilya. Amina, alam mo ba kung bakit nagtatago ang iyong ama? Hindi dahil sa utang, kundi dahil sa isang kasunduang hindi matapos-tapos. Ang perang ipinambili niya ng lupang iyon ay hindi galing sa kanyang bulsa. Galing ito sa akin, na ninakaw niya noong panahon ng kaguluhan. Kasinungalingan, sigaw ni Amina. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at pagtataka. Si Papa ay isang matuwid na tao. Hindi siya magnanakaw. Matuwid? Muling humagalpak si Isidro. Tila isang masamang panaginip na naging totoo. Itanong mo sa iyong ina kung bakit siya laging umiiyak sa gabi habang nakatingin sa iyong mga larawan nung bata ka pa. Itanong mo kung bakit kailangang ilihim ng pamilya ninyo ang pagkatao ko. Hindi na hinintay ni Gabriel ang susunod na sasabihin ng matanda. Mabilis niyang isinara ang pinto at ikinasa ang trangka. Amina, pumasok ka sa kwarto kasama si Tala. Ngayon din. Ngunit kailangan nating malaman ang totoo. Pagpupumilit ni Amina, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Huwag ngayon, delikado siya. Hindi mo alam kung anong mga kasabwat ang dala niya, giit ni Gabriel. Sa gitna ng pagpupumilit, tiningnan ni Gabriel ang labas gamit ang maliit na siwang ng bintana. Ang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ay dahan-dahang umusad, ngunit hindi umalis. Nag-abang ito sa dilim. Sa loob ng kwarto, niyakap ni Amina ang kanyang anak ng mahigpit. Si Tala ay nagising sa ingay at tila ramdam ang tensyon sa paligid. Mama, bakit po may tao sa labas? Natatakot ako. Wala iyon. Anak, maglaro ka na lang muna sa iyong mga manika, okay? Bulong ni Amina. Pilit na pinapawi ang takot sa kanyang boses. Habang nakaupo sa tabi ng kama, kinuha ni Amina ang kanyang laptop. Ang mga sinabi ni Isidro ay parang isang lason na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Binuksan niya ang lumang file na natagpuan niya sa mansyon, ang mga liham na hindi niya kailanman nabasa noong bata pa siya. Sa isang lumang liham mula sa kanyang ina, may nabasa siyang isang linya na nagpapatibay sa kaba niya. Sana ay hindi mahanap ni Isidro ang ating tinatagong kasunduan. Kung mangyari iyon, Amina, ang tanging proteksyon mo ay ang katotohanang ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng karapatan sa lupang ito at walang sino man ang pwedeng humadlang. Hindi ito tungkol sa utang. Ito ay tungkol sa isang kapangyarihan na nakabaon sa lupaing iyon, isang yaman o isang sikreto na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa sala, narinig ni Amina ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Gabriel, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Umalis na siya, pero naiwan niya ito sa tapat ng pinto. Inabot ni Gabriel ang isang sobre. Pagbukas ni Amina, bumungad sa kanya ang mga larawan ng kanyang ama noong kabataan nito, kasama si Isidro, sa harap ng isang gusali na hindi pamilyar sa kanya. At sa likod ng bawat larawan ay may mga petsa at pirma. Hindi lang ito tungkol sa lupa, Gabriel, bulong ni Amina habang tinitingnan ang mga larawan. Tungkol ito sa isang nakaraang hindi natin alam na may kinalaman sa pamilya ni Rico. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Tumingin si Amina sa bintana sa kadiliman ng gabi. Ang pamilya ni Rico. Hindi sila basta-basta pamilya lamang. Ang pag-aagaw nila sa lupa ko ay hindi lamang dahil sa kasakiman sa pera. May hinahanap sila sa ilalim ng lupang iyon. Isang bagay na kailangang manatiling nakabaon.
Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa bubong ng townhouse. Tila may naglalakad sa itaas, mabigat at dahan-dahan. Nagkatinginan sina Amina at Gabriel. Ang gabi ay hindi pa tapos at ang mga lihim ng nakaraan ay nagsisimula nang humingi ng kabayaran sa kasalukuyan. Dahan-dahang humakbang si Gabriel patungo sa kusina. Kinuha ang isang mabigat na kawali bilang depensa, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa bawat kalos na nagmumula sa itaas ng kanilang bubong. Ang tunog ng mga yabag ay mabigat, tila isang taong sadyang nagpaparinig ng kanyang presensya upang maghasik ng takot. Si Amina, sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, ay dahan-dahang inilapit ang kanyang sarili kay Tala. Pinoprotektahan ng bata sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay parang tambol ng digmaan sa gitna ng katahimikan. "Manatili ka rito," bulong ni Gabriel nang hindi lumingon. Ang boses niya ay mahina, ngunit may awtoridad. Dahan-dahang inakyat ni Gabriel ang hagdanan patungo sa atik. Ang bawat baitang na kahoy ay naglalabas ng mahinang inggit, isang tunog na tila nagbabala sa sinumang nasa itaas. Nang marating niya ang tuktok, nakita niya ang isang maliit na bintana na nakabukas. May isang anino na mabilis na tumalon palabas. Ang pagbagsak nito sa damuhan sa labas ay sinundan ng mabilis na pagtakbo patungo sa masukal na bahagi ng bakod. Hindi na hinabol ni Gabriel ang anino. Alam niyang ito ay isang taktika para ilayo siya sa kanyang babantayan. Mabilis siyang bumalik sa ibaba at natagpuan si Amina na hawak ang isang lumang susi na nahulog mula sa bubong habang nagaganap ang ingay. Ito ang susi sa safe deposit box ni Papa sa bangko. Wika ni Amina, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Ang susi ay yari sa antigong pilak. May kakaibang ukit na hugis ng isang dahon ng pako. Hindi sila nagnanakaw ng gamit, Amina. Naghahanap sila ng susi, wika ni Gabriel habang tinitingnan ang paligid. Kinaumagahan, nang sumilip ang unang sinag ng araw, ang kanilang paligid ay tila payapa. Ngunit ang bawat sulok ng townhouse ay nagpapaalala sa kanila na wala na silang ligtas na lugar. Nagpasya si Amina na hindi na magpalipas pa ng oras. Gamit ang tiwalang ibinigay ni Gabriel, nagtungo sila sa bangko kung saan nakadeposito ang tinutukoy ng susi. Ang silid ng mga safe deposit box ay malamig at puno ng amoy ng lumang papel at bakal. Nang ilapat ni Amina ang susi sa maliit na kahon, ang tunog ng pag-ikot nito ay malinaw at mariin. Pagbukas ng pinto ng box, hindi pera ang bumungad sa kanila, kundi isang tumpok ng mga lumang litrato at isang microfilm. Ito ang pruweba, wika ni Attorney Mendez na sumama sa kanila. Ipinakita ng abogado ang microfilm sa isang viewer. Ang mga imahe ay nagpapakita ng isang kasunduan sa pagitan ng ama ni Amina at ng ama ni Rico. Isang kasunduan na nagpapatunay na ang mansyon ay itinayo sa ibabaw ng isang lupang minahan na pag-aari ng gobyerno. Isang ilegal na operasyon na pinupondohan ng pamilya Santos. Ang mga Santos ay hindi lamang basta negosyante. Sila ay mga financier ng mga ilegal na gawain, paliwanag ng abogado. At ang lupang iyon ang sentro ng kanilang operasyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila pwedeng hayaan na mapunta ang lupa sa iba. Dahil kung mabubunyag ang katotohanan, lahat ng yaman nila ay mawawala. Naramdaman ni Amina ang bigat ng katotohanan. Ang pamilya ng lalaking pinakasalan niya, ang pamilyang itinuring niyang pamilya, ay mga kriminal na nagtatago sa likod ng relihiyon at dangal. Kailangan nating ilabas ito sa publiko, wika ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Hindi lang ilalabas, Gabriel, sagot ni Amina. Ang kanyang boses ay naging matatag, wala nang bakas ng takot. Gagamitin natin ito para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Hindi lang ang lupa, kundi ang dignidad ng aking ama. Habang papalabas sila ng bangko,
Nakita nila sa kabilang kalsada ang isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero, nakatingin sa kanila nang may masamang balak. Si Isidro. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tumakbo si Amina. Huminto siya, tumingin ng diretso sa matanda, at marahang ngumiti. Ang ngiting iyon ang nagpakita sa buong mundo na ang biktima ay wala na at ang mandirigma ay nakatayo na. Ang hangin sa labas ng bangko ay tila naging mas presko, isang hudyat ng pagbabago sa direksyon ng kanilang kapalaran. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, hindi na nararamdaman ni Amina ang bigat ng nakaraan. Sa halip, ang bawat hakbang niya ay tila isang nota ng isang bagong awit. Hawak niya ang microfilm na tila hawak niya ang buong katotohanan na magpapabagsak sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Amina, kailangan nating mag-ingat. Ngayong alam na nilang may hawak tayong pruweba, hindi sila titigil, paalala ni Gabriel habang inilalagay ang sasakyan sa gear. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagmatsyag sa paligid. Hinahanap ang bawat posibleng panganib. Handa na ako, Gabriel, sagot ni Amina habang nakatanaw sa malayo. Sila ang nagturo sa akin kung paano maging matapang. Sila ang nagturo sa akin na sa mundong ito, ang katotohanan ay hindi lang basta dapat sabihin, kundi dapat ipaglaban. Pagdating nila sa opisina ng isang tanyag na pahayagan, sinalubong sila ng mga editor na dati ay takot na galawin ang pangalan ng mga Santos. Ngunit ang mga pruwebang dala ni Amina ay hindi na basta-basta tsismis. Ito ay mga dokumentong may tatak ng katotohanan. Habang pinapanood ni Amina ang pag-scan ng mga pahina, ang bawat click ng computer mouse ay tila isang malakas na pagtambol na nagbabadya ng malaking pagbabago. Paglabas nila ng opisina, ang langit ay nagsisimula ng dumilim. Ngunit ang liwanag sa loob ni Amina ay mas maliwanag kaysa dati. Ano na ang susunod nating gagawin? Tanong ni Gabriel nang huminto sila sa isang tahimik na parke upang makapahinga ng sandali. Umupo si Amina sa isang bangko sa ilalim ng malaking puno ng nara. Ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin. Isang payapang tagpo sa gitna ng kaguluhan ng lungsod. Hahayaan nating ang batas ang gumawa ng trabaho nito, Gabriel. Pero ang pinakaimportante sa akin ngayon ay ang kalayaan ni Tala. Gusto kong makita ng anak ko na ang kanyang ina ay hindi isang babaeng nagtatago, kundi isang babaeng kayang protektahan ang kanyang sarili. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at umupo sa tabi ni Amina. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Isang maliit na espasyo na puno ng pangako ng bukas. Alam mo, Amina, sa buong panahong nakilala kita, hinahangaan ko ang iyong tatag. Hindi lang dahil sa iyong mga nagawa, kundi dahil sa kung paano mo pinanatiling malinis ang iyong puso, kahit na napapalibutan ka ng mga taong marumi ang budhi. Humarap si Amina kay Gabriel. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang arkitekto na tumutulong sa kanyang shop. Nakita niya ang isang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng bagyo, isang taong naging saksi sa kanyang pagkapulbos at sa kanyang pagbangon. Gabriel, mahinang tawag ni Amina. Salamat. Dahil hindi mo ako iniwan. Dagdag niya. Ang boses ni Amina ay puno ng damdamin. Isang pagpapahayag ng pasasalamat na mas malalim pa sa mga salita. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Amina. Hindi ito isang haplos na nangangailangan ng anumang kapalit. Ito ay isang hawak na puno ng paggalang at katapatan. Hindi ako aalis, Amina. Hindi sa harap ng panganib at hindi kahit na matapos ang lahat ng ito. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang sandaling tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa malayo, ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimulang kuminang. Tila mga bituin na sumasaksi sa isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali, isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang itim na sedan ang huminto sa malapit at mula roon ay bumaba si Clara.
Hindi ang Clara na nagmamakaawa, kundi isang Clara na may bitbit na isang maliit na bag at mukhang handang tumakas. Nakita ni Clara sina Amina at Gabriel. Sa halip na umiwas, lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may bakas ng pagsisisi. Amina, tawag ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Alam ko kung nasaan ang mga natitirang asset na itinago ni Rico. At alam ko rin kung sino ang tunay na nag-utos kay Isidro na guluhin ka. Tumingin si Amina kay Gabriel at pagkatapos ay kay Clara. Ang laro ay hindi pa tapos at ang huling baraha ay nasa kamay na nila. Bakit ako maniniwala sa iyo, Clara? Tanong ni Amina. Ang kanyang tinig ay malamig at matalim. Walang bahid ng awa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ng babaeng dati niyang itinuring na kapatid, na ngayon ay isa na lamang anino ng kataksilan. Huminga ng malalim si Clara, ang kanyang mga balikat ay unti-unting bumagsak, tila bumibigat ang bawat hininga nito. Hindi ko inaasahang paniwalaan mo agad ako, pero Amina, wala na akong ibang pupuntahan. Ginamit ako ni Rico at ngayong wala na siya, ako ang ginagawang scapegoat ng mga taong nasa likod niya. Hindi mo kilala ang mga taong nakapaligid sa kanila. Lumapit si Gabriel. Ang kanyang katawan ay nagsilbing harang sa pagitan ni Amina at ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmasid, handang sumaklolo sa anumang biglaang galaw. Sino ang nasa likod ng mga Santos, Clara? At anong kinalaman ni Isidro sa kanila? Si Doña Elena ay hindi ang utak. Sagot ni Clara, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa. May isang grupo ng mga investor mula sa ibang bansa na nagpapatakbo ng operasyon sa ilalim ng mga Santos. Sila ang nag-utos kay Isidro na takutin ka dahil ang lupang kinatatayuan ng mansyon ay nakatuntong sa mga mina ng ginto na hindi pa naidedeklara sa gobyerno. Kapag nakuha nila ang titulo, mapapabura ng kanilang iligal na pagmimina. Nanlaki ang mga mata ni Amina. Hindi lamang pala ito tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa isang malawak at mapanganib na sindikato. Ang mansyon na itinuring niyang tahanan ay tila isang vault na nakatayo sa ibabaw ng isang krimen na kayang pumatay ng sinuman para lamang mapanatiling lihim. Bakit mo ito binibigay sa amin? Tanong ni Amina. Ang kanyang tono ay may halong pagdududa. Dahil gusto kong mabuhay, sagot ni Clara. Ang mga mata nito ay puno ng takot na hindi mapagkukunwari. Kapag nahuli nila ako, alam kong hindi na ako sisikatan ng araw. Ang flash drive na ito ay naglalaman ng listahan ng mga opisyal na tumatanggap ng suhol mula sa sindikato. Sa oras na mapunta ito sa mga awtoridad, tapos na ang laro nila. Tiningnan ni Amina si Gabriel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang pag-uusap na hindi kailangan ng salita. Alam nila ang panganib. Ang pagtanggap sa flash drive na ito ay paglalagay sa kanilang sarili sa gitna ng isang digmaan na hindi nila inaasahan. Kinuha ni Amina ang flash drive. Sa sandaling dumapo ang malamig na bakal nito sa kanyang palad, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang hustisya, tungkol na ito sa kaligtasan ng maraming tao. Gabriel, dalhin mo si Clara sa ligtas na lugar. Attorney Mendez, kailangan natin siyang kausapin. Utos ni Amina. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang biktima, kundi boses ng isang leader. Habang naglalakad palayo si Clara kasama si Gabriel, lumingon si Clara at tumingin kay Amina. Sana ay mapatawad mo ako balang araw, Amina. Hindi ko ginustong maging bahagi nito. Hindi sumagot si Amina. Hinayaan niyang lumipas ang sandali. Habang mag-isa na lamang siya sa parke, tiningnan niya ang buwan na nagsisimula ng tumaas. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, alam niyang may nagaganap na malaking paggalaw.
Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Huwag mong subukang buksan ang flash drive na yan, Amina. Kung gusto mong mabuhay si Tala, itapon mo yan sa basurahan at lumayo ka sa syudad. Tiningnan ni Amina ang kanyang paligid. Ang mga punong dati ay nagbibigay ng payapang simoy, ay tila naging mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ang mga anino ng mga puno ay tila mga kamay na gustong kumuha sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, huminga ng malalim si Amina at binuksan ang kanyang laptop sa loob ng sasakyan. Hindi siya takot dahil alam niya na sa oras na ilabas niya ang katotohanan, ang sindikato na ito ay mawawalan ng kapangyarihan. Sa bawat pindot ng kanyang mga daliri sa keyboard, ang bawat file na nabubuksan ay tila isang pagtalo sa mga taong nag-akala na kaya nila siyang durugin. Hindi siya ang babaeng nakilala nila noon. Siya si Amina at handa na siyang sumiklab. Ang bawat pagpindot ni Amina sa keyboard ay tila bawat tibok ng kampana na nagbabadya ng katapusan ng mga taong nag-akala na sila ang batas. Hindi na siya ang babaeng laging nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Siya na ngayon ang nagdidikta ng daloy ng laro. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang laptop, ang tanging nagsisilbing ilaw sa loob ng madilim na sasakyan. Binibigyang diin ang matapang na guhit ng kanyang mukha. Hindi nagtagal, isang serye ng mga dokumento ang matagumpay na naipadala ni Amina sa mga pangunahing news network at sa opisina ng National Bureau of Investigation. Kasama nito ang isang detalyadong pahayag na naglalantad sa lahat ng ilegal na operasyon, mula sa pekeng prenup hanggang sa ilegal na pagmimina sa lupain ng kanyang mga magulang. Ipinadala ko na. Mahinang wika ni Amina nang bumalik si Gabriel sa sasakyan. Ang kanyang tinig ay kalmado, isang kaibahan sa gulo na tiyak na magaganap sa susunod na mga oras. Tiningnan siya ni Gabriel ng may halong paghanga. Sigurado ka ba sa gagawin natin pagkatapos nito? Sa sandaling lumabas ang balitang ito, wala nang atrasan ang sindikato. Doon na natin sila makikita sa kanilang pinakamahina. Sagot ni Amina habang isinasara ang laptop. Ang mga taong gaya nila, kapag nakita nilang wala na silang maitatago, ay magsisimulang magpatayan sa isa't isa. Iyon ang ating pagkakataon para tuluyang mailigtas si Tala at ang ating kinabukasan. Habang bumabagtas ang sasakyan sa tahimik na kalsada, isang pamilyar na ilaw ang nagliwanag sa likuran nila. Isang itim na SUV ang sumusunod sa kanila. Ang bilis nito ay unti-unting tumataas. Gabriel, may sumusunod sa atin, babala ni Amina. Hindi nagsalita si Gabriel, ngunit ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Alam niya ang bawat liko ng daan sa lugar na yon. Sa isang biglaang maniobra, ginamit niya ang makipot na eskinita para makaiwas sa humahabol na sasakyan. Ang tunog ng mga gulong na kumakaskas sa semento ay umalingaw-ngaw sa gabi. Isang tanging ingay na bumasag sa katahimikan ng paligid. Nang makalayo sila, huminto si Gabriel sa isang liblib na lugar na may tanawin ng mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Ang pawis sa noo ni Gabriel ay malinaw na bakas ng tensyon ng mga nakaraang minuto. Amina, kailangan mong manatili sa ligtas na lugar hanggang sa mailabas ang balita. Hindi ko kakayaning may mangyari sa inyo ni Tala. Sabi ni Gabriel, ang boses ay puno ng pait na pag-aalala. Gabriel, bakit ka nag-aalala ng ganito? Tanong ni Amina, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot sa mga mata ng lalaki. Hindi mo kailangang ilagay ang sarili mo sa panganib dahil sa akin. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at inilapat ang kanyang kamay sa pisngi ni Amina. Ang kanyang hawak ay mainit at puno ng sinseridad. Hindi dahil sa tungkulin, Amina. Hindi dahil sa utang na loob. Nandito ako dahil ang mundong ito ay naging makulay lang sa paningin ko simula nang makilala kita. Ikaw ang naging dahilan
kung bakit gusto kong bumangon at lumaban araw-araw. Isang mainit na haplos ang dumapo sa pagitan nila. Walang mali siya. Tanging dalisay na pag-ibig na nanggagaling sa dalawang pusong nagkasama sa gitna ng unos. Ang bawat hininga ni Amina ay naging mabigat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilalang ang lalaking nasa harap niya ay ang siyang magiging kasangga niya sa habang buhay. Salamat, Gabriel, bulong ni Amina bago dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa noo nito. Sa gitna ng panganib, sa tuktok ng bundok kung saan tanaw ang buong syudad na magbabago ang buhay sa susunod na pagsikat ng araw, nahanap ni Amina ang pinakamahalagang bagay na nawala sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang kakayahang muling magmahal ng walang takot at ang kapayapaang hindi kayang nakawin ng anumang sindikato. Ngunit ang katahimikang yon ay muling bumasag nang biglang magring ang telepono ni Gabriel. Isang tawag mula sa NBI. Nakuha na namin ang mga dokumento, Gabriel, at may isang pangalan na lumutang. Ang taong nag-utos ng lahat ng ito ay wala sa ibang bansa. Siya ay narito lang at kasalukuyan nating minamanmanan sa isang hotel malapit sa inyo. Tiningnan ni Amina si Gabriel. Alam na nila ang gagawin. Ang huling kabanata ng kanilang paglalakbay ay magaganap sa gabing ito. Ang bawat ilaw sa lobby ng hotel ay tila mas maliwanag kaysa sa kailangang liwanag. Bawat hakbang ni na Amina at Gabriel sa makintab na sahig ay parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ang mga opisyal ng NBI ay nakabuntot sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, handang kumilos sa oras na magbigay ng hudyat. Nasa penthouse suite, Amina. Handa na ba kayo? Bulong ng isang opisyal. Tumango si Amina. Hindi na siya nanginginig. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng takot, ay naging matatag gaya ng isang batong hindi kayang tibagin ng anumang alon. Sa pagdating nila sa tapat ng pinto, narinig nila ang isang pamilyar na tawa mula sa loob. Isang tawang puno ng mapanirang kapangyarihan. Bubukas ang pinto. Ang taong nakaupo sa gitna ng silid habang humihit-hit ng isang mamahaling sigarilyo ay walang iba kundi si Mr. Tan. Ang negosyanteng dati ay itinuturing na isa sa mga pinagkakatiwalaang katuwang ng pamilya Santos, ang taong nagpakilala kay Rico sa maling landas. Amina, naparito ka rin sa wakas. Wika ni Mr. Tan nang hindi man lang lumingon. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng pagsisisi. Akala mo ba ay matatalo mo ako ng mga dokumentong yan? Alam mo ba kung ilang hukom at senador ang nakapaloob sa listahang hawak ko? Ang batas ay hindi natutulog, Mr. Tan. Matapang na sagot ni Amina habang humahakbang siya papasok. Hindi inaalintana ang mga gwardya sa paligid. Ang mga dokumentong inilabas ko ay hindi lang basta papel. Ang mga ito ay ang tinig ng lahat ng taong winasak ninyo. Biglang tumayo si Mr. Tan. Ang kanyang mukha ay nabahira ng matinding puot. Wala kang laban sa akin. Ang lupang iyon ay magiging minahan ko. May katotohanan man o wala. Sa isang mabilis na kilos, naglabas ng baril ang isa sa mga gwardya ni Mr. Tan. Ngunit bago pa man ito makapagputok, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang gumulantang sa buong suite. Ang mga opisyal ng NBI ay mabilis na nakapasok sa iba't ibang pintuan. Ang palitan ng aksyon ay mabilis, ngunit ang bawat galaw ay kontrolado. Si Gabriel, sa gitna ng kaguluhan, ay hindi iniwan ang tabi ni Amina. Ginamit niya ang kanyang katawan upang harangan ang anumang panganib na maaaring dumapo sa babae. Ilang saglit pa, ang lahat ay naging tahimik. Ang mga gwardya ay nakadapa na sa sahig at si Mr. Tan ay nakaposas na habang pilit na nagmamaktol ng mga salitang walang kabuluhan. Lumapit si Amina sa harap ni Mr. Tan. Ang yaman mo, ang kapangyarihan mo,
Lahat ng yan ay itinayo mo sa ibabaw ng dugo at luha ng mga taong inaakala mong mahihina. Ngunit nakalimutan mo ang isang bagay. Ang isang ina na handang ipagtanggol ang kanyang anak ay mas matapang kaysa sa kahit sinong gahaman sa mundo. Paglabas nila ng hotel, ang mga kamera ng media ay nakatutok sa kanila. Ang balita ng pagkakaaresto sa sindikato ay nagkalat na sa buong bansa. Sa gitna ng liwanag ng mga flash, nakita ni Amina ang kanyang sarili sa refleksyon ng isang salamin ng bintana. Isang babaeng malaya, isang ina na nagtagumpay, at isang tao na natagpuan ang kanyang tunay na halaga. Nilingon niya si Gabriel. Ang arkitekto ay nakangiti. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Sa gitna ng mga tao, sa gitna ng gulo ng hustisya na sa wakas ay nakamit. Ang bawat ingay ay tila naging musika. Tapos na ang gabi, Amina. Bulong ni Gabriel. Oras na para sa bagong bukang liwayway. Huminga ng malalim si Amina. Ramdam niya ang hanging dumadaloy sa kanyang buhok. Ang hangin na dati ay puno ng pangamba, ngayon ay puno na ng pangako ng kapayapaan. Ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng yung dati, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Makalipas ang 1 taon, ang mansyong dating naging kulungan ng pait ni Amina ay isa na ngayong komunidad para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang mga pader na dati ay saksi sa kanyang pagluha, ay puno na ngayon ng mga tawa at aral. Sa isang maliit na hardin sa likod ng bahay, nakaupo si Amina habang pinapanood si Tala na masayang naghahabol ng mga paru-paro. Ang bawat halakhak ng bata ay tila isang himig na nagpapagaan sa bawat sulok ng kanyang puso. Wala na ang takot, wala na ang anino ng nakaraan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na yabag sa damuhan. Hindi na kailangang lumingon ni Amina. Alam na niya kung sino iyon. Isang tasa ng mainit na tsokolate ang inilapag ni Gabriel sa maliit na mesa sa tabi niya. Kumusta ang ating matapang na binibini? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may halong lambing na hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Ngumiti si Amina at kinuha ang kamay ni Gabriel. Masaya, payapa, at higit sa lahat, malaya. Tiningnan nila ang malayo. Si Rico at Doña Elena ay nabubuhay na ngayon sa loob ng selda. Ang kanilang karangyaan ay napalitan ng mga rehas, habang si Mr. Tan ay humaharap sa habambuhay na pagkakakulong. Ang hustisya ay hindi naging maingay, ngunit ito ay naging ganap. Napatawad mo na ba sila, Amina? Tanong ni Gabriel sa isang mahinang tono. Tumigil si Amina. Tumingala siya sa langit na kasing asul ng dagat, malawak at walang limitasyon. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Gabriel, ito ay para sa sarili ko. Pinatawad ko na sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng galit. Ang kapayapaan ay ang pinakamalaking gantimpala na maaari kong matanggap. At ano naman ang natutunan mo sa lahat ng ito? Dagdag ni Gabriel, ang kanyang tingin ay nakapako sa mga mata ni Amina. Na ang pinakamahalagang aral sa buhay ay hindi kung gaano karaming yaman ang hawak mo, kundi kung gaano katatag ang iyong paninindigan sa harap ng pagsubok. Sagot ni Amina, na ang bawat sugat ay hindi lamang tanda ng sakit, kundi patunay na tayo ay lumaban. At ang tunay na pag-ibig ay hindi ang nagtatali sa iyo sa dilim, kundi ang nagbibigay sa iyo ng lakas para sumikat. Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha kay Amina. Sa ilalim ng nagtatapong araw na naglalagay ng kulay kahel sa paligid, isang marang halik ang dumapo sa noo ni Amina. Isang halik na puno ng paggalang, pangako at isang bagong simula. Mahal kita, Amina. Bulong ni Gabriel. Mahal din kita, Gabriel. Tugon ni Amina. Sa gitna ng hardin, sa gitna ng kapayapaan na pinaghirapan nilang abutin, alam ni Amina na ang kanyang kwento ay hindi natapos sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ito ay nagsimula
sa kanyang pagbangon. Siya ay hindi na ang ulilang naghahanap ng pagtanggap. Siya ay isang babaeng nagmamay-ari ng kanyang sariling kapalaran. Habang papalubog ang araw, hawak ang kamay ng taong nagpahalaga sa kanyang pagkatao. Alam ni Amina na ang bukas ay hindi na isang banta. Ito ay isang regalo.